Julian's POV. Bakit wala ka bang damit sa loob ng walk-in closet na yan? Anong kwenta ng closet na yan kung wala ka naman palang gamit? Aba at napakawalang kwenta naman pala ng asawa mong yan. Nakakakulo siya ng dugo. Sagot naman ito. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Si mami talaga, walang tatalo dito kung advance sa pag-iisip ang pag-uusapan. Mami, relax. May mga damit ako sa loob ng walk-in closet. Pero hindi ko type. Sagot ko naman. Natigilan naman to. Bakit yun ang binili mo kung hindi mo type? Julian, bilisan mo na. Hinihintay na tayo ng ama mo sa ibaba. Sagot nito. Halata nang inis sa boses nito kaya naman kagad na ako naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Saan ka pupunta? Mag-ayos ka na muna. Di paghihilamos ang pagtututbrush. Hindi mo pa ginawa. Kailan ka pa naging borara? Muling wika ni mommy. Sa totoo lang nakakatorete na din ito si mommy eh. Lahat na lang napupuna. Don't worry ma'am, kahit hindi ako mag-toothbrush, hindi ako bad breath. Kung gusto niyo pong maligo ako ngayong araw, pakisabi kay Carson. Nayatid niya ditong mga damit ko. Ayaw kong isuot ang mga dating damit ko na nasa walk-in closet. Ang babadoy at hindi nasakto sa akin. Wika ako at nagmamadali nang lumabas ng kwarto. Wala namang choice si mami kung hindi ang sundan ako. Kapag ganitong usapan, alam niyang hindi niya ako mapipilit. Gusto nilang bumalik ako kay Demetrio. Pues sisiguraduhin ko si Demetrio yung unang susuko. Gagantihan kong mokong na yon. Humanda talaga siya. Pagkababa namin, naubutan namin sila Demetrio, Daddy Cairo at Daddy Randy sa may pool. Seryosong kanilang mga mukha habang nag-uusap, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng curiosity. Sigurado ako tungkol sa amin ni Demetrio yung pinag-uusapan nila. Halata naman dahil tumigil sila nang mapansing parating kami ni Mommy. Good morning Dad. Kaagad na bati ko kay Daddy pagkalapit ko. Humalik pa ako sa pisngi nito bago ako naupo sa tabi niya. Wala akong balak maupo sa tabi ni Demetrio noon. Good morning, Iha. Buti naman sa akin ni Daddy Randy. Tipid ng ngiti yung sinagot ko dito. Kung hindi niya sana ginamit ang kotse ko kagabi, hindi sana ako haharap sa ganitong sitwasyon eh. Napag-usapan na namin ang tungkol sa inyong dalawa ni Demetrio. Siguro nasabi na ng mami mo sa'yo ang mga kondisyonis namin, hindi ba? Wala kaming ibang hangad kundi ang iyong ikabubuti, Julian. Lahat gagawin namin para maging masaya ka. Wika ni Daddy sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga na kapag desisyon na sila, ano pa nga bang magagawa ko? Naiintindihan ko naman sila eh. Baka gusto nilang isalbang sira-sira ng relasyon namin ni Demetrio. Opo dad, naiintindihan ko po, sagot ko. Ayaw ko na din naman na mahabang usapan. Maganda nga ito dahil magkakaroon ng challenge ang buhay ko. 2 months lang naman ang hihintayin ko at makakawala na rin ako sa problemang ito. Isa pa, hindi naman para sa akin ang pagpayag kong ito. Para din ito kay Baby Russell. Parang gusto ko na rin makipaglaro sa mga babaeng pwedeng maling kay Demetrio eh. Lalo na sa karil na yon, na matagal na nangangating kamay ko dahil gusto ko talaga makaganti sa kanya. Kung nasa tabi ko si Demetrio, malakas ang pakaramdam ko na muling magkukrus ang landas naming dalawa ni Karil. Naging mabilis ang pag-uusap sa pagitan nila Daddy Cairo at Daddy Randy. Parehong gusto ng dalawa na wala silang ibang hangad kung hindi maging maayos ang pagsasama namin ni Demetrio. Well, tingnan na lang natin. Hindi talaga ako nangangako. Sa ngayon wala akong ibang target kung hindi malagpasan ng challenge na ibinigay sa akin ni Mommy. Tumawag nga pala sa akin si Manang kahapon. Hindi pa daw siya makakabalik dahil may emergency daw sa kanila. Wala tayong choice kung hindi maghanap ng ibang yaya para kay Baby Russell. Balita sa akin ni Mommy bago sila umalis. Hindi ko naman maiwasang maramdaman ng lungkot. Si Manang ang isa sa mga karamay ko noong down na down ako. Sa kanya ko lang pwedeng ipagkatiwala si Baby Russell. Ayos lang ma'am, kaya ko namang alagaan si Baby Russell. Sagot ko naman. Hinalikan na muna ako ni Mommy Juliana sa pisngi bago sila tuluyang umalis. Ilang beses pa ako nitong binilina na tawagan ko raw siya kapag may hindi magandang nangyari. Tanging tangulang naman ang naging sagot ko sa lahat ng mga bilin niya. Iisipin ko na lang na nagbabakasyon lang ako sa bahay na ito. Susunod ako sa agos ng buhay at matitira matibay sa amin dalawa ni Demetrio. Ano nga palang gusto mong kainin? Magluluto na ng lunch. Si Aling Pasing, pagkaalis ng kotseng sinasakyan ni Mommy, siyang lapit naman sa akin ni Demetrio. Nasulyapan ko pa si Baby Russell na kalarong kanyang lolo Randy bago ko muling tinuon ng bukong atensyon kay Demetrio. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Kung anong gusto niyang lutuin, yun na lang. Sagot ko, natigilan naman to. Baka sa mukha niyang pait habang nakatitig sa akin. Salamat nga pala sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Don't worry, hindi na mauulit yon. Hindi na ako maglalasing. Muling wika nito. Kagad ko naman tong pinagtaasan ng kilay at seryosong tinitigan sa mga mata.
Gawin mo kung anong gusto mo dahil wala akong pakialam. Siya nga pala, kailangan ko ng mga bagong damit. Aalis ako mamaya para makapag-shopping. Bantayan mo si Baby Russell ha? Maangas kong sagot sa kanya. Sinadya ko talaga yon para ma-feel niya na hindi pa kami bati. Napansin kong pagkatigagal ni Demetrio dahil sa sinabi ko, hindi marahil niya inaasahan na aangasan ko siya ngayon. Pakialam ko din ba sa nararamdaman niya? Kung hindi sana siya naglasing-lasingan kagabi, wala sana ako ngayon sa harapan niya. Nandito naman si Daddy para bantayan niya si Baby Russell. Sasamahan na kita, sagot nito. Kagad ko naman tong pinagtaasan ng kilay at mabilis na naglakad patungo sa loob ng bahay. Hahayaan ko na muna si Baby Russell na makabanding niyang kanyang lolo. Maghahalongkat ulit ako sa loob ng walk-in closet para maghanap ng maisusuot para makaligo na muna bago pumunta sa mall para mag-shopping. Ipapadala naman daw ni Mommy ang iba kong mga gamit dito sa bahay pero mamaya pa siguro. Hindi na ako makapaghintay kaya gugulhin kong walk-in closet namin ni Demetrio para makahanap ng pwedeng isuot. Katulad ng plano ko, hinalukay ko mga damit na maayos na nakasalansan. Sa kaloob-looban ng cabinets, may nakita naman ako mga damit ko na ginamit ko nung dalaga pa ako. Ito yung mga damit na dala-dala ko bago ko lumipat dito sa bahay. Pwede ko na rin pagtiyagaan, pwede na akong maligo dahil alam ko naman nakasya sa akin ng mga damit na to. Isang sleeveless spaghetti strap mini dress ang kaagad na napukaw ng atensyon ko. Regalo pa sa akin to noon ni Carmina nung kinasal kami. Iba't ibang kulay, ibang style para daw lalong ma-inlove sa akin si Demetrio. Hindi ko naman naisuot dahil pumayat ako ng sobra nung nagbubuntis ako tapos tumaba naman ako. Noong nakapanganak na ako hanggang sa nakalimutan ko na. Eto na sigurong chance para isuot ko ito. Kasyang-kasya na to sa akin eh. Dahil bumalik na sa dating katawan ko tapos magsha-shopping pa ako mamaya. Yang mga t-shirt at mahabang shorts na paborito kong gamitin nung mag-asawa pa kami ni Demetrio, itatapon ko na lang siguro. Hindi ko na kailangan dahil wala na akong balak pa na suotin. Masyadong makaluma at hindi bagay sa akin at ngayon ko lang din na-realize na nakakabaduy pala kapag sobra ka nabulagan sa pag-ibig. Hindi na ako nagkabala pang ipasok sa loob ng cabinet ang damit na ayaw ko nang gamitin. Ikinalat ko to dito sa loob ng walk-in closet, bala kong ipatapon mamaya sa mga kasambahay. Mamahalin ng mga damit na yan, pero wala na akong balak na gamitin. Simula ngayong araw, mamumuhay ako kagaya ng dalaga pa ako. Mabilis akong pumasok ng banyo at naligo. Mukhang pinaghandaan naman ni Demetrio muli kong pagbabalik dahil kompleto mga gamit ko sa banyo. Nakasealed lahat at mukhang kabibili lang. Mula toiletries hanggang sa mga personal na gamit na paborito kong gamitin ay nandito. Mabilis akong naligo. Sasamahan naman ako ni Demetrio or hindi aalis ako. Magsha-shopping ako ngayong araw. Magliliwaliw ako, total naman ni may willing naman na magbantay kay Baby Russell. Bibigyan ko ng chance si Daddy Randy makasama niyang apo niya. Tinapis ko lang ang tuwalya sa katawan ko at kagad na akong lumabas ng banyo. Pagkatapos ko maligo, nagulat pa ako pagkalabas ko na abutan ko si Demetrio dito sa loob ng kwarto. Abala to sa kakatupi ng mga damit na ikinalat ko kanina at hindi nakaligtas sa paningin ko. Ang matim na pagkakatitig niya sa akin na mapansin niyang paglabas ko ng banyo. Kagad naman kumabog ang dibdib ko nang pansin ko kung paano niya ako titigan. Hindi mo na kailangan pantupiin ng maayos sa mga damit na yan. Itatapon ko rin naman ang lahat ng yan. Kaya huwag ka na magabala. Kasual na wika ko sa kanya at mabilis na dinampot ang damit na isusuot ko. Pilit kong inignora ang klase ng tingin pinupukol niya sa akin. Bakit may tatapon? Maayos pa naman namang gamit mo to ha. Yung iba dito hindi mo pa nga naisusuot eh. Sagot nito. Kaagad naman ako napismid. Simple, hindi ko na type at wala na akong balak na isuot. Kaya nga gusto ko mag-shopping mamaya eh. Saka simula mamayang gabi, sa guest room kami ni Baby Russell matutulog. Sagot ko naman. Kaagad naman itong natigilan at kita kong pagkunot ng noon niya habang nakatitig sa akin. Sa guest room? Bakit doon? Malaki ang kwarto at kasya naman tayong tatlo dito sa kama. Hindi ako papayag. Sagot nito habang patuloy ang paglalakbay ng mga mata niya sa kabuuan ko. Pasimple ako naglakad patungo sa loob ng walk-in closet dahil nakakaramdam na ako ng pagkailang sa mga titig niya. Para akong unti-unti natutunaw na ewan. Kahit na silaki pa ng palasyo tong kwarto mo, wala akong pakialam. Ayaw kitang makasama sa isang silid dahil hiwalay na tayo. Isa pa, wala na akong balak pa na makipagbalikan pa sa'yo no. Kagustuhan ni Lumami kaya nandito ako kaya huwag kang mag-assuming. Sagot ko sa kanya. Hindi ako papayag Julian, para ano pa't bumalik ka sa bahay na to kung ihiwalay ka rin lang naman na higaan sa akin. Nakalimutan mo na ba na kasal tayo at may responsibilidad ka sa akin? Sagot naman ito. Bakas nang inis sa kanyang boses kaya kagad naman ako napangiti. Kasal? Responsibilidad? Demetrio naman, nakalimutan mo na ba simula nung bumalik ka sa ex mo Makati? Kinalimutan ko nang may asawa ako.
Hiwalay na tayo at tatapusin ko lang ang 2 buwan na binigay sa akin ni Mommy, tuloy na kitang lalayasan. Aalisin na kita sa buhay ko forever, kaya huwag kang mag-demand na kung ano-ano mula sa akin dahil mabibigo ka lang. Nainis kong bigkas at mabilis na pumasok sa loob ng walk-in closet. Inilak ko pa yon dahil alam kong susundan ako ng Dimitrio na yon at hindi nga ako nagkamali. Napansin ko kasing pagpihit ng seradura pero bigo niya nabuksan yon dahil nakalak. Julian, buksan mo pinto. Mag-usap pa tayo, buksan mo to. Sigaw pa nito mula sa labas. Hindi ko naman pinansin pa bagos kagad ko tinanggal ang tuwalya na nakatakip sa katawan ko at mabilis na nagbihis. Bala ko umalis kagad pagkatapos kong mag-ayos. Sa mall na din ako kakain ng lunch. Tamang ang tansya ko. Kasyang-kasya sa akin ang mini dress. Hanggang tuhod lang ito at hindi ko mapigilang mapangiti na mapansin ko na bagay sa akin. Lalong lumutang ang king kong ganda at magandang hugis ng katawan. Dito na din ako sa loob ng walk-in closet na gayos ng sarili. Naglagay lang ako ng konting makeup at lipstick. Nagwisik na din ako ng paborito kong pabango. Pinili kong pinakapaborito kong heels bago ko nagpasyang lumabas ng walk-in closet. Napagod na siguro si Demetrio sa kakatok, kaya naman pagkalabas ko ng walk-in closet, naabutan ko to na nakaupo sa kama habang nakaharap sa akin. Lalong nagsalubong ang kilay nito nang pansin ako, sinipat pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Aalis ka ng ganyan na suot mo? Tanong nito. Nang iinis ko naman tong ngintian. Pinamewangan ko pa to bago ko dinampot ang aking cellphone na nasa gilid ng kama. Yes, bakit may mali ba? Maganda naman na. Bagay sa akin at ang mga ganitong damit ang type kong isuot. Sagot ko naman at akmang maglalakad na ako papuntang pintuan na bigla tong tumayo. Mabilis ako nitong niyapos kaya hindi ako nakapalag. No, hindi ako papayag na ganyan na suot mo. Magbihis ka. Magpalit ka ng damit. Sagot nito, kaagad akong pumiksi. Huwag kang pakialamero, Demetrio. Bakit ka ba apektado sa suot ko? Hindi ba bagay sa akin? Sagot ko naman. Nagpupumiglas ako mula sa pagkakayapos niya pero mas malakas siya sa akin. Of course, bagay sa'yo. Ang ganda mo nga eh, pero hindi ako papayag na yan ang isuot mo sa labas. Baka mamaya pagpistahan ka ng mga mata ng mga kalalakihan. Baka mamaya kung ano magawa ko kapag may nambastos sa'yo. Magpalit ka ng mas disenteng damit. Please, wika nito. Pilit naman akong tumawa. Ano bang mga pinagsasabi mo? Saka huwag kang pakialamero. Kung nangihinayang ka sa mga damit na itatapon ko, ikaw na lang ang magsuot, pabulyaw kong sagot sa kanya. Alam mo, namumuro ka na eh. Pinilit ko maging mabait sa'yo pero lalo ka namang humahaba ang sungi mo. Ano bang pwede kong gawin sa'yo para bumalik ka lang sa dati? Miss na miss ko ng dating Julian. Miss na miss ko ng mga paglalambing mo. Wika nito kasabay ng pagdampin ng labi niya sa punong tenga ko. Hindi ko namang maiwasan ang mapapikit sa kakaibang sensasyong nararamdaman ko. Demetrio, pwede ba? Huwag ganyan. Ayoko. Sagot ko naman habang pilit na kumakawala sa kanya. Parang biglang nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa simpleng pagkakadikit ng aming katawan. Naka-spaghetti strap ako tapos konting yuko lang lilitaw ng cleavage ko. No, stay. Matagal ko nang gusto kang mayakap, Julian. Bumalik ka na sa dati. Bumalik ka na sa akin. Please, wika nito. Puno na pakiusap ang boses niya kaya sandali ako natamimi. Sorry sa lahat. Hirap ng kalooban ko, love. Ayoko na ng ganito. Ayoko na muli kang mawalay sa akin. Muling bigas nito. Kagad naman akong makaramdam ng lungkot. Ayaw niyang mawalay ako sa kanya pero nagawa niya akong lokohin. Nasa ng hustisya. Demetrio, ikaw ang nag-umpisa nito. Alam mo naman siguro kung paano kita minahal, hindi ba? Kung paano ko inalagaan ang pamilya natin. Hindi mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Masyado ako nasaktan at hindi pa talaga ako ready na muling ibigay ang buong tiwala ko sa'yo. Sagot ko naman habang dahan-dahang kumakawala sa kanya. Hindi naman na ito nagmatigas pa, mabilis akong nakawala mula sa pagkakayapos niya at naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Nang lingunin ko to, kaagad ko napansin ang lungkot sa mga mata niya habang nakatitig pa rin sa akin kaya mabilis na akong lumabas. Unang araw pa lang ng pagsasama namin ulit pero hirap na rin ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatagalan ang presensya ni Demetrio sa paligid pero kailangan ko rin talagang kayanin. Hindi lang para sa sarili kong ginagawa kong ito, kundi para na rin ito kay Baby Russell. Gusto kong bigyan ng kompletong pamilyang anak namin. Julian, sandali. Sasamahan na kita kung sa mukbang gusto magpunta. Pababa na ako ng hagdan nang muli ko marinig ang boses ni Demetrio. Kagad ako napalingon at hindi ko maiwasang mapatitig sa gwapo nitong mukha nang mapansin ko kung gaano to kaseryoso ngayon. Magsha-shopping lang ako, Demetrio. Kaya ko ng sarili ko. Isa pa, baka mapagod si Daddy kung dalawa tayong aalis dito sa bahay. Wala siyang kapalitan sa pag-aalaga kay Baby Russell. Sagot ko naman.
Hindi na ito nagsalita pa, bagkus mabilis itong naglakad papalapit sa akin. Hindi ko naman maiwasang mapabuntong hininga. May magagawa pa ba ako? Desidido na talaga siguro siyang samahan ako. Since kailangan ko talaga ng mamiling mga gamit ko, wala akong choice kundi hayaan na lang siya. Ayaw ko pa ba noon? May bodyguard na ako, may taga-bitbit pa. Pwede kong bilhin lahat ng gusto ko. Si Demetrio na din ang nag-drive papunta ng mall. Makulit at gusto niya talaga akong samahan kaya wala akong choice kung hindi pagbigyan. Nandiyan naman si Daddy Randy na willing mag-alaga kay Baby Russell kaya ayos na din. Saka binilinan din ni Demetrio ang pinakabatang kasambahay na si Rosita. Natingnan-tingnan ng maglolo at kung sakaling may problema kaagad niya kaming tawagan. Sa Velasco Shopping Center na din kami pumunta. Itong mall lang din naman na itong paborito kong puntahan at pasyalan. Mataas ang security dito dahil halos mga VIP shoppers ang nagsha-shopping sa mall na ito dahil dito din makikitang halos lahat ng luxury items na gustong bilhin or makita ng mga taong nasa alta sa syudad. Saan mo gustong mamili? Baka gusto mong kumain na muna para may energy ka sa pag-shopping mo. Wika ni Demetrio sa akin. Mukha namang full support siya sa shopping galore ko. Kaya ayos na din kaya nasamahan niya ako. Never niya kasing ginawa to ng maayos nung madalas yung pa namin. Sa bagay, kasalanan ko rin naman dahil mas gusto kong magstay ng bahay noon kaysa lumabas at mamasyal. Iba na rin talaga kapag may anak ka. Nakakalimutan ng mga hilig nung dalaga pa. Wala sa sariling napatingin ako sa suot kong relo. Halos sa launa na ng hapon at wala pa akong matinong kain. O gusto kong iminti ng sexy kong katawan pero hindi naman ibig sabihin. Magpapabutot balat ako. Pangit na yun. Iba pa rin ang may konting laman. Sure, sagot ko naman at nagpatiuna na akong pumasok sa pinakaunang restaurant kong nakita. Kagad ko namang naramdaman ang pagsunod sa akin ni Demetrio. Medyo maraming customers ang nasabing restaurant kaya kagad kong nilibot ang tingin sa paligid para maghanap ng bakanting maupuan. Sakto naman at nilapitan kami ng isang staff at giniya kami sa pandalawahang mesa. Kagad na kaming umupo at tinignan ng menu para umorder ng makakain. Kagad na din kami umorder ni Demetrio. Hindi ko masasabing date ba namin ito. Pero ngayon ko lang din napansin na puro lovers or magpapamilya ang nakapaligid sa amin. Parang gusto ko tuloy mainggit sa dalawang lovers na sweet sa isang sulok. Halos mag-honeymoon na sila dito sa loob ng restaurant. Kaya hindi ko maiwasang mapangiti na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Demetrio. Sinundan niya ng tingin at tinitingnan ko bago ito nagsalita. Ang sweet nila, no? Ganyan tayo dati nung bago pa tayong kasal. Nakalimutan mo na ba? Tanong nito sa akin, wala sa sariling. Napatitig ako sa kanya. Oo nga, tama siya. Ganyan kami dati nung hindi pa nagbalik sa buhay niya si Karil. Nung hindi pa kami nagkakaproblema dahil sa presensya ni Karil. Noong mga panahon na akala ko siya na talagang lalaking para sa akin habang buhay. Noong mga panahon na akala ko mahal niya ako, kaya niya ako pinakasalan. Yeah, ganyan tayo dati pero mabilis din natapos ang lahat. Nung iniwanan mo kami't pinagpalit sa babaeng yun. Baka sa lungkot sa boses sa sagot ko. Hindi naman nakaimik si Demetrio. Pilit ako napangitit muling nilibot ang tingin sa paligid. Kailangan ko libangin sarili ko habang hinintay namin ang mga pagkain in order namin. Bago pa ako maiyak. Sorry, narinig kong bigas nito. Kasabay na pagdampi ng palad niya sa palad kong nakapatong sa mesa. Para naman ako napapaso na kaagad na hinila. Ang kamay ko nahawak niya na. Hindi na talaga ako komportabling kasama siya. Siguro dahil sa trauma na naranasan ko sa kanya. Lumalabas kasi na akong talunan. Wala pang 3 years ang pagsasama namin pinagpalit niya ako kaagad sa iba. Aminado naman ako sa sarili ko na maganda ako eh. Kaya lang may mga lalaki pala talaga siguro na hindi kayang makontento sa isang babae. May mga lalaki talaga sigurong maghahanap ng iba. Isa na sa kanila si Demetrio. Pagkatapos kumain, diretso na kami sa isang butik. Kaagad ako nagsukat ng mga damit na naayon sa aking taste. Walang choice si Demetrio kung hindi maghintay ng maraming oras. Hindi ko naman siya nakikitaan ng pagkainip. Wala din tong reklamo kahit na siyang nagbayad sa lahat ng mga pinamili ko. Hey Miss Beautiful, ang ganda mo naman. Pwede bang makuhang number mo? Abala ako sa kakatingin sa mga nakadisplay sa harapan ko nang marinig ko na may biglang nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako't kaagad ko napansin ang lalaking ngiti-ngiti na nakatitig sa akin. Gwapo naman sana at halos kasing edad din ni Demetrio. Pero napansin ko na mataas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Pasimple pa ako nitong sinipat ng tingin mula ulo hanggang paa bago niya inilahad ang kamay niya sa baraso ko. Robin, ako nga pala si Robin. Pwede ko bang makuha ang pangalan ng magandang dilag sa harapan ko? Nakangiti ditong wika.
Halata sa mga mata nito na interesado talaga siya na malaman ang pangalan ko. Pero bakit? Dahil ba nagagandahan siya sa akin? I am sorry mister, nandito ako para mag-shopping at hindi ko molekta ng bagong kakilala. Malamig kong sagot sa kanya. Sinulyapan ko lang ang nakalahad nitong kamay bago ko tumuling tinalikuran. Pero nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko at malakas akong hinatak. Napaigik naman ako sa sakit dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin at feeling ko talaga nakapasa ako sa braso ko dahil sa ginawa ng estrangherong ito.